Okay, a blessed afternoon to each and every one of us. I just want to share some revelation. Okay, madalas po tayo makakita nitong ganitong larawan, no? Heaven open with a big ladder, or should I say tall ladder, heading to it, heading sa heaven. Tapos, nung bata pa po ako, naalala ko, nagbabakasyon kami doon sa bahay ng mga lola ko. There was this one book, Bible story siya actually. Hindi nga lang siya, anong tawag dito, hindi po siya colored. So, it's written in black and white. Pero made in the USA po yung book. Maganda po yung book na yon, pambata. Then, nakita ko ito, pumukaw sa atensyon ko to. Yung heaven, nandun po sa portion ng New Testament to ha. Parang yung heaven, nabuksan. Tapos may mga tao, tapos nakatingala sila sa heaven. Then si Jesus nandun sa taas, waiting for those people to make panic or akyat doon sa kanya, diba, to step up doon sa kanya. So, kung hindi ka maingat, kung anong covenant ka, kung hindi ka maingat, should I say, hindi ka naman mako-confuse kasi parang akalahin mo tama yon. Pero kung magsusuri ka talaga, hindi po siya tama. Dahil sa New Covenant, hindi na kailangan ng ladder na ganyan. Dahil sa New Covenant, ang naging instrument po ng kaligtasan ay hindi isang ladder, kundi isang cross, kung saan ang Savior of the world ay ipinako at namatay doon, at siya pong ibinigay niya ang kanyang mahalagang buhay for us. So si Jesus Christ po ang kabuuan ng New Testament. Kaya napakapalad natin ngayon under the New Covenant of Grace. Amen? So wag niyong pangarapin yung ladder. May kanta po noon may sikat na kantang grupo noon, yung Jacob's Ladder. Huey Lewis in the News. No? Maganda po siya, pakinggan nyo. It's a #1 song sa Billboard Hot 100. Maganda siya, maganda yung song. Pero sa sukatan ng kaligtasan, you cannot use that para sabihin na ganyan ang sistema ng Diyos sa ngayon. Hindi po ganyan, at lalong hindi magiging ganyan dahil ang sukatan po ngayon ay yung ginawa ni Kristo sa krus. When we were kids, marami po doon mga books na nakakalat. Siyempre nilalabas, may mga bata na doon kami magpipinsan, makukulit, no? Para kumalma kami, tumahimik kami, maglalabas ng mga lumang libro kung saan nakuha yung mga librong yan. At mga aklat na yan ay magaganda, no? Ayun, at isa nga po ito ang pinika po. Religious books yan. Kalimutan ko, siguro Bible stories din pamagat niya. Magandang aklat. And then, sabi ko, nung naborn again ako at nakakilala ko sa Grace, marami rin ako nakikitang gumagamit ng ganyang, pinapakita nila, heaven open, and then, ladder. Wherein, hindi po ganyan na nakita ni Pablo. Nandaan niyo po si Pablo, hindi ba? Siya ay binato. Ay, si Esteban. Si Pablo ang promotor ng pagbato roon I mean, meron siyang tinatawag na consent na batuhin si Stephen. So, si Stephen, na binabato. Di ba? Napatingala siya. Lord Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Di ba? Nakita si Jesus Christ. So, si Jesus Christ na nakita niya. It's Jesus under the old covenant, not a ladder. So, wala po yung, halina kayo dito. Pumanik na kayo sa hagdanang yan. Walang ganyan. There's no such thing as that sa scripture. Okay? So, sa New Covenant po, napaka-powerful ng New Covenant. Pag ang believer po ay sumakabilang buhay, it really means literal one. Sumakabilang buhay nga. At pagmulat mo ng mata mo, Jesus is there already, waiting to hug you. Diba? At i-welcome ka sa kanyang kaharian. Ganyan po yan. So marami pong mga books na ganyan, no? At ganyan ang pinapakita nila. O maintindihan po natin sa New Testament, sa Old Testament. Kasi sa Old Testament po, si Jacob po na may vision po na ganyan Hindi po ba nakipagbuno siya sa Diyos? Siya po ay nakipagbunong braso sa Diyos, no? Hindi ko na papapaliwanag yan, no? Nakipagbunong braso siya, then nanaginip siya. Sa panaginip niya, ganyan. Yan. Pero, yung gagamitin mo yan sa New Testament, sablay po yan. Yun naman,
Sino bang mas nauna, si Jacob o si Moises? Nauna pong di hamak si Jacob. Alam naman natin yan, sabay-sabay tayong alam natin yan. Jacob muna bago sila Moises, di ba? Okay. Pero ipinapakita dyan na ang mga tao ay maa-under sa law. Darating ang panahon, maa-under sila sa law. Kasi nung panahon na yan, grace pa rin po ang bigayan ng dispensation ng biyaya dyan eh. Si Jacob yan eh, di ba? O, ganun po yan. Pero nung dumating si Moises, nagbago po ang istorya. Dahil ang mga tao humingi ng batas sa Diyos at ang Diyos napakabuti. Kung ano sinasabi mo, gusto mo, ibibigay niya. Kahit magkahirap-hirap silang tupdi ng mga ito. Okay? So, anong nangyari po dyan? Pinakita po ng Diyos na one day, ang mga Israelites ay maa-under sa law. Kasi ang tignan niyo yung itsura. Nabuksan ang langit, may hagdanan, ibig sabihin, ikaw ang mag-i-step, step, 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 step. Your own effort. Sukatan ng kaligtasan sa Old Testament is your own effort. Wherein, ang maganda po, sa New Covenant, si Jesucristo po, ang effort lang ni Jesus, sapat na. Paniwalaan mo lang na natapos na. It is finished. Finish na po ni Lord Jesus lahat. Hindi kayang gawin ng tao, tinapos na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? At ngayon po, tapos na po ang lahat sa cross. We are rejoicing under the new covenant of grace, a better one. At ibig sabihin, walang katulad itong covenant na to. Mas maganda ng di hamak kumpara doon sa mga nauna. Dahil ang mga naunang covenant na yan ay talagang puro effort ng tao ang required para makarating ka doon. Pero ngayon, Jesus lang sapat na. Higit sa kasapatan si Lord Jesus sa mga buhay nating mga believers. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako naman po ngayon ay medyo okay na. Kahapon tahol ako ng tahol, especially ilang gabi. Ganun po talaga. Marami rin pong tumatahol sa mga kapitbahay namin. Maraming inuubo ngayon dahil po sa klima, sa panahon. Pero if you know the Lord Jesus, siya po ay nandyan sa atin. Siya po ang nagproprotekta, gumagabay, nagmamahal sa atin. Medyo nangangati-ngati na lang po, pero may mga gamot na po ko dyan. Okay, marami po salamat. Jesus truly loves us all. Thank you po.